i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam niyo na yung 18 na nauna. So, unahin ko ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong membro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Kasabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipan siya sa Biluna at pagkatapos nun ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto pero fresh from him. Fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. Jeron? Salamat po sa inyo lahat, mga kabayan, mga kaibigan. Ako po si Jeron Valderrama. Bali po, ako po sa Tobin na kagaling po lang namin sa palikadatin lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. Ito naman po ay former congressman ni Zaldico, Negosyo. Nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sorry pa rin. Sa loob po ng isang taon, Hindi ko maayos po. Yun. at 6 na buwan, Ayaw talaga po. ang mga narason po na mga leader ng mga malimalita na sinasabi ng ating mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, yan sa 14 Nara Street, South West Park po. Bali po dalawang beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung unang po, bali tatlong po kami yung sasakyan. Ako po yung security doon sa Litkan na driver po noon, si Henry Mopina. Then nakasali po sa akin yung dalawang na sinasabi ng ating mga kasama, si Daniel Postrada at Martic Side. Tatlo po kami noon. Ang nilalang po noon is nasa 30 na maletas. Na ang Muslim po karamihan doon ay 4 large. Large na po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Martic Side and then si Ranjing Pada, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 na street, hindi po mababa sa pito. Na mix na po yun, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin po, dito po sa, nung time na po yun, may minute po nung si Boss, kaya sa may Matthew Restaurant, sa may Tomas Corato, dito, Quezon City. Kami po yung, advance team po. Meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sila Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung dalawang sasakyan na parehas split,
Mabilis na lang po ito sa action na paglipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated ano po noon ay 40 to 50 milyon na laman. Then, ang sunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Kasyang Tower, no? Then kami, andun kami sa may hotel, sa Peria Estate, Cor de la Rosa. Bali, ang kasama ko po si Martin Sai at si Reggie Paga po din. Nandala po namin ay yung hand carry na paper, hand carry bag na quality. Kasi, andun po ko sa unahan, ang unang lumamig sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martin Sai yung doon sa right side doon, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, then binuksan po rin ni Martin Sai yung sliding door, then inabot po yung receiving copy. Yun po nasa siya po doon. Then, tinanong ko po si Martin Sai, sabi ko, Smart, magkano po ba yung laman ng material na yun? Sabi niya, 10 million lang po. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you. Then, sinong susunod sa mga ano? Oh, nito no, kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na i-present. Pumalit lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba nila lahat? Yes! Okay. Boss, i-clear lang po natin. Ano mga ganun ba? Banda doon? Ano mga ganun banda doon? Parang hindi na okay na, okay na. Clear lang natin ha. Yan, okay na. O sige. Okay na. Sino mo sasagot susunod? Sige, si Bobs, ikaw? Kahit yung initial lang. Yung kwento mo, experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ito yung kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensen dahil naapektuhan ng kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. So kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro na. Danchan yan. Wow. Salamat po sa lahat. Salamat po sa inyo. Ako po si Rosebert Makasasa po pa, Pilipino, nasa mas magulang, atin nirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa na ayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagbulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa pribadong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Sandy Esco, kakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ko bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan ni Ginoong ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025 at pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025. Ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lugdan sa pinagsamang sinumpang Salaysay
noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ng Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joseph at Kirby Baharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa example po ng yung nasamahan pong example po nung nasamahan pong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023. Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun, sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroda at si Top Benny Voluntate po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Home na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Pinabang po namin galing sa 56th floor, papunta ang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size na maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2022. Yun lang po. Maraming salamat po.